kontrabida ka ngayon sa mga tao, doon sa mga pangyayari, doon sa mga naglabasang issue. Sa pagwawalwal daw ni Derek Ramsey sa Japan, meron siyang babae. Meron. So ito po ang kabit ko. Isang araw, tumawag sa akin si Derek at naikwento niya sa akin na babalik na siya sa showbiz. Ano ba nangyari? Bakit biglang-bigla? Sige, paano ba? Hindi talagang ayoko na. That was an easy decision for me to make. Life can change so quick overnight. Didn't know what to expect. Pagpasok ko dun, para akong tumiklop. Ano ang dating sa'yo na kontrabida ka ngayon sa mga tao, doon sa mga pangyayari, doon sa mga naglabasang issue? Ang sagot ko sa'yo, friend. Ang nanay mo may sakit, tatay mo may sakit. Paano mo siya hinahandle? Ikaw mismo bilang isang anak. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. At this time, syempre pa, real talk. Sa totoo lang, kwento sa likod ng kwento. At this time naman, makakasama natin yung friendship ko na matagal na kaming hindi nagkikita pero may komunikasyon. Please welcome Derek Ramsey. Kamusta, everybody? Happy New Year to all of you. Yan, New Year, my Happy friend. New Year, my friend. Parang Ikaw, ang dami nagbago sa'yo. Ano na bago? Ngipin mo. Ang ganda ng ngipin mo. Buhok mo. Sis Dental Clinic. Yeah. Kay Doktora Bora Adsa yan. Sorry sa GAOC ako eh. Kumusta ka na? I'm very good. Kakauwi lang namin galing UK. Bumalik kami sa UK. Binisita namin yung family ng dad ko. Kasama ko si Lily, mommy ko, sister ko, mga anak niya, pamangkin ko. Super saya, super relaxing. Gumaang talaga yung buhay ko after that trip. Kasama niyo si Austin. Hindi nakasama si Austin nasa Dubai. Pero funny enough, sayang kasi si Austin nag-aaral sa UK. Pero bago ko umalis, dumating siya dito. Nakita kami dito. Tapos naretso siya ng Dubai. Nagkasalisi kayo. Pero si Lily ang kasama mo. Yeah, si Lily kasama. Kumusta ang lakad? Sobrang happy ako, sobrang natuwa ako, sobrang hands-on ko. Makit yung likod ko, malaki na siya eh, bumibigat na eh. So, taga-buhat, inikot talaga namin, gustong-gusto niya yung lamig. Ayaw kasi ni Lily na dyan lang, gustong lakotsera eh. Inikot namin, dinala ko siya sa London Eye, dinala ko siya sa Shrek World. Tuwang-tuwa siya. Tuto akong magpalit ng diapers. Paano magpapalit ng diaper? Kwento mo Depende naman kami. kung Oh. kung yung strap o yung pants. Yung pants, pupunitin mo. Mandali lang. Tapos, spray. Sorry. Naglilinis ka rin ng pupo niya. Isa lang, one time. Kumusta? Anong feeling? Pupo pa rin yun eh. Yung flight papunta, wala palang bassinet sa business class. So business class si Lily, pero hindi pa siya pwedeng mag-stay sa sarili niyang seat. So hati kami ng yaya. Pag take off sa kanya, salit-salit kami. Pabalik, majority sa akin. But ang sarap ng feeling just to be with your daughter, and we definitely got a lot closer. Para siyang tuko sa akin dun sa... Yakap. Every morning, kasama, sarap ng feeling na talagang kasama mo. Kailan kayo umalis dito sa Pilipinas? 15. December 15. Tapos kailan kayo bumalik? January 3 or 4. Saan kayo nag-stay sa UK? First, we stayed in Milton Keynes. My mom rented a malaking bahay. Parang 8 bedrooms. We just drive everywhere. Pumunta kaming Warwick Castle. Dinala ko si Lily sa Warwick Castle. We went to the Cotswolds where my dad's brother lives. Beautiful countryside ng UK. Super peaceful, super beautiful. Spend kami ng isang araw doon. So ikot-ikot lang kami doon in that area. And then, nung 27, lipat na kami sa city, sa London. And doon kami ng New Year. Kumusta ang New Year? Mahal. Bakit? So, I think London is the most expensive city in the world. Grabe. Binili ko nga lang ng lobo si Lily, na Peppa Pig na lobo. £7.50 times 80. Lobo lang yon? Lobo. Ang mahal naman. Yeah, grabe. Kumusta man ang Christmas sa UK? We've spent it there before, so malamig. Hindi gaya ng dito, ang init, but sobrang lamig. Mas importante kasama mo ng pamilya. Ang New Year, kumusta ang New Year doon? Masaya. Doon sa pinag-stayan namin, kita namin yung fireworks sa London Eye. £4.5 million yata ginastos para sa New Year doon sa London. And doon lang kami sa apartment, watching the fireworks. Hindi naman kami lumalabas at party. Sama-sama kami. Unfortunately, si Lily tulog na nun. Ayaw na namin gisingin. Pero kami sama-sama kami pinanood namin yung fireworks. Akala ko noon magkakaroon ng problema kasi siyempre alam naman natin ang sitwasyon. Una kong tinanong agad kay Derek nung magtsikahan kami, paano mong naisama si Lily? Actually, yung dad ko nagpaalam talaga. And she was kind enough to allow Lily to go with us to the UK. Kind of last minute, pero
you know, nung nakuha namin yung blessing niya, di talagang ratsyada na ako sa visa, everything. Ayun, na-approve yung visa nung yaya. So, nung nakita ko na yung visa, tuwa na ako. Yun, para kang nasa heaven, at least makakasama at this time. And sobrang masaya makita na super happy talaga yung mommy at daddy ko. Si daddy ko, yung screensaver niya, si Lily. Oo nga. Kumusta na si mami at si daddy? Well, we all know my dad has cancer, but hanga talaga ako sa daddy ko. Talagang napakalakas niyang tao. Super positive siya pa rin siya sa buhay. Ako nga yung nanghina eh. Ako yung parang nagulo. Siya, tuloy-tuloy pa rin. Always laughing, always joking. Pero nag-umpisa siya ng medicine, syempre nagiging moody siya kasi hormone therapy siya. So parang ang nangyayari sa treatment na gano'n is parang menopause ng lalaki. So tinatanggal niya yung testosterone. So bago kami umalis, nagpaalam siya sa doktor niya kung pwede niyang itigil. Imagine mo tigil ko muna yung treatment kasi ayaw niya maging moody pag nandun siya. Gusto niyang ma-enjoy, syempre. Gusto niya mag-enjoy kami. Sabi ko, hanga talaga ako dito. Ano bang sakit ng tatay mo? It's stage 4 cancer sa prostate at nag-metastasize na sa bone. But all the doctors say na it's a slow cancer. Most likely, hindi yun ang ikakamatay niya. Malakas ang daddy ko. Sobra, nag-golf pa rin. Pero in the past few months, nakita mo, may iniinda siyang kanan niyang leg na hindi niya maramdaman yung paa niya. Yun yung ina-address namin ngayon. Malakas, kaya niya mag-squat. Everyday, pasok yan sa opisina, punta siya sa farm. Yun nga lang, may mga times na tinatamaan siya na parang nahihilo siya. Si mama naman, syempre, strongest woman I know. Syempre, yung nangyari sa akin, yung nangyayari sa daddy ko, sabay-sabay lahat. She's still being strong for me, for the family, for my dad. I'm very blessed to have yung magulang na ganyan. Bubuksan ko lang ang isang katauhan ni Derek Ramsey para sa mga taong hindi nakakalam kung sino si Derek Ramsey. Si Derek po, apektado po kapag ang mga magulang niya may sakit. Derek, bilang isang anak, paano yung pagkontrol mo sa sarili mo? Ang nanay mo may sakit, tatay mo may sakit. Paano mo siya hinahandle? Ikaw mismo bilang isang anak. Kung I'll be straight and honest with you, I don't really think I'm handling it well because sabay sila na nakikita kong tumatanda, tumihina. Yan ang biggest care ko sa buhay. And overthinker ako na nung nasa UK kami. Kaysa yun, nung araw namin, lumabas kami. Sabi ko nga, dinala ko sa London Eye si Lily, Shrek World. Tapos pumunta kaming Winter Wonderland. Pagdating namin sa Winter Wonderland, bigla na lang nagsuka si Mama, hilo, collapse. Ako yung, instead of being strong like my dad, ako yung sobrang worry. Dali na sa hospital yan. Ayaw ng mami ko. Dali na natin sa hospital. Naaway ko pa yung mami ko, we need to bring you to the hospital. Anong gamot? Ganito, ito, sino-sino tinatawagan ko. Buti kasama namin yung brother-in-law ko na doktor. Siya nga nagsasabi, Derek, you have to relax. Ayaw makita ng mom mo na parang ako yung nagpapanik. Kaya sobrang apektado ako pag nakikita ko ganun ng magulang ko. Parang hindi ako sanay. I've always seen them as these strong people. Always on the go, always on the move, doing everything for everyone sa family. So pag makita mo sila ng ganun, nanghihina talagang nano ko. So sinabi ko sa sarili ko, I have to take control of myself na wag ipakita sa kanila na nag-worry. Hanap pa nga ako ng layo ng nilakad ko para bilan siya ng lalagyan ng mainit na tubig para kumalma yung tiyan. Yung parang ano dito. Oo, hindi ako. May pwede sa tubig na mainit. Tulog na si mama, gumawa na ng paraan yung ano ko, pero pwede na ako mapakali. Lakad ako sa labas, sa lamig, hanap ako, nakahanap ako. Ano yun, the next morning, okay na si mama, lumabas na naman. Sabi ko, oh my gosh, grabe magulang ko. Magpahinga kayo, please. Ang hirap makita yung tumatanda at nangihina yung magulang mo. And every day, I pray just good health. I always tell my dad, you're going to be around for another 20 years. Kasi siya, I'm ready to go. Oh, gosh. Sinasabi niya yun, oh, you're gonna be around for 20 more years. Sabi niya, ayoko na ng 20 years. Trivia lang, alam ba ninyo na ang humor ni Derek Ramsey, nakuha niya sa tatay niya? Palabiro ang tatay niyan. Bilang isang, yung lakas ng humors ng tatay mo di ba? Kumusta Very kayo? English, dry humor. So, nami-misunderstand kami minsan ng tao. And even kung paano kami magsalita sa isa't isa. Lalo talaga ng tao, nag-aaway kami na, bakit kayo ganyan? Tatay mo yan, like, love language namin yan. Ganun kami ng dad ko. Then, Dad, wanna get a beer? Dad, wanna play golf? Okay. Ganun talaga kami. Talagang heated argument, you're so stupid. Back and forth kami niyan. Pati pagkatapos nun, okay na ulit. Ganun talaga kami. Tapos yung sense of humor niya, minsan, kaya hindi kami naiintindihan ng tao. It's very English dry humor. He's always joking around. Sobrang niyang daming dad jokes na siya lang tumatawa. Isa pang pambubulgar. Alam ba ninyo na si Derek Ramsey, tupi sa nanay niya? Ay, pag tinakasan na ako ng kilay ng nanay ko, okay. Ano madalas siya sinasabi sa'yo ng nanay mo na? My dad's my best friend. My mom is my number one protector. Pero takot na takot ako sa nanay ko. Pag yan, talagang tinas na yung kilay. Tahimik ka na talaga. Up!
don't go any further. Maski Don't hanggang ngayon, push ano? your luck. Maski hanggang ngayon, ano? Oo, sabihin ng daddy Ken, don't push your luck, son. Oo, hanggang ngayon. Napakaswerte mo sa pagkakaroon ng mga magulang na tulad nila. Sinabi mo, number one blessing. Yeah, to have them as my parents, any child would be very, very lucky. Their hard work, their unconditional love, hanga talaga ako sa kanila. Sabi ko nga, if I could be half the man of my dad, if I could have the strength of my mom, job well done na ako sa buhay. Oh, super, super blessed ako. Kumusta ka na, Derek? I'm at peace. I think nakita mo naman na hindi na ako mukhang haggard. Ang ganda na po ng katawan. Bumalik na yung katawan ko. Bumalik na yung focus ko to take care of myself again. I'm at peace. Ang dami kong pinagdadaanan. So, pinili ko na lang kung ano yung kailangan kong maging super strong para sa daddy ko, sa mami ko. Life can just change overnight, you know? I'm trying to spend as much time as I can with them and just enjoy. So, kahit ang mahal-mahal ng UK, sabi ko, bahala na. Enjoy na lang tayo dito. Pero, you can't put a price on the experience and the joy na na-enjoy namin doon sa trip namin. Mahaba-haba na rin yung nilakbay ng pagiging magkaibigan namin ni Derek. Sa showbiz, sa likod ng showbiz. Pinag-uusapan namin noon ni Derek na, Derek, mabalik ka pa ba sa showbiz? Madalas niya sinasabi, no, Molly, hindi na. Kaya nagulat ako. Isang araw, tumawag sa akin si Derek at naikwento niya sa akin na babalik na siya sa showbiz. Gaya na sinabi ko kanina, diba? Life can change overnight. My life changed overnight. Bigla na lang ako nasa industriya ulit. Ano ba nangyari? Bakit biglang-bigla? Sige, paano ba? O, sagutin mo to. Bakit biglang-bigla? Kasi sabi mo sa akin, ayaw mo na. Hindi, talagang ayoko na. Talagang nandun na yung utak ko. I was very happy. Kita mo naman, 6 years. Ilang taon kang tumigil? Before pandemic, more, 6 years. O, ano nga nangyari? Well, di ba, nagpakasal ako and sabi ko naman sa inyo, pag nagpakasal ako, doon na yung focus ko eh. Ganun ako sa kahit anong bagay na gawin ko. And masaya ako doon. Talagang sobrang masaya ako. Alam mo yan, that was an easy decision for me to make. I mean, don't get me wrong, mahal ko yung craft ko, pero I was excited for this chapter na of my life. And super content na ako. Then, you know, like I said, life can change so quick overnight na biglang faced a very difficult storm and then binigyan ako ni Lord ng blessing ng isa pang project. I just took that as a sign I should take it. So I said, dito ko i-direct yung focus ko. Tinanggap ko yung project, kausap ko si Direct Mike Tuviera. Sabi ko, sige Direct Mike. Nung umpisa, sabi ko muna, pag-isipan ko. But then, pinag-pray ko and I decided na, okay, tanggapin ko. And nung isang araw, nag-storycon kami. Didn't know what to expect. Pagpasok ko doon, para akong tumiklop. Bakit? Hindi ako sanay. Matagal ka na kasing hindi Doon lahat ng mga ibang artista, nakaharap ng mga press. mga reporters, cameras, parang Nailang. took a step back. Parang shock nga si Jay Marfori. Hindi kami sanay na ganyan. Ako rin. Pero parang yung first day ko nang naging artista, parang wow, okay. And then, nervyos. Sobrang ninenervyos ako. Nag-script reading pa kami doon. Sabi ko, patay. Hindi naman to parang sumasakay ka lang ng bisikleta. So, anyway, nalagpasan ko naman yung araw na yon. Di pa rin sanay. So, slowly, I think I'll get masasanay din ako. Pero here we are. May bago akong project. Be back on TV. Pero honestly, never ko inisip na babalik talaga ako sa TV. Hindi inisip na babalik sa TV. Pero hindi ko rin inisip, friend, na tama ka. Gaganap ka. Gagawa ka ng pelikula. Nakakaiba ang roles mo. Yes. Sabi kasi ni Derek noon, if you still remember, friend, gagawa lang ako ng movie kung sakasakali yung ibang-iba ang role ko. Yes. At this time, iba nga ang role niya. Ikaw na nga magkwento. Masanay na tayo sa drama, romance, Oo. yung mga ganong klaseng mga roles. So, yung challenge na magkontrabida ako, a very successful movie, The Kingdom, noong 50th yata na anniversary ng MMFF. Metro Manila Film Festival. Yeah, nag-second best picture yata and best director. So, humakot ng mga awards yun. And number one siya sa Netflix now for I think 2 weeks already. So, nung nilapitan nga ako ni Mike, sabi niya, this is your role. Ikaw lang talaga maisip ko to play this role. Diba sinabi ko, if sa'yo, wala akong pakialam kung bida or whatever. Basta Basta't magustuhan bago, ko yun. oo. Basta't new. Maganda yung character. Challenge talaga siya. Tapos like, sige direct. Pag-isipan ko. And then, yun nga, pinag-pray ko. Ganda pa yung character. Pinanood ko yung The Kingdom sa Netflix. Pwede to, iba nga to. So, ayun. Tinanggap ko, magkontrabida ako para sa The Kingdom, the series. First time mo magpakontrabida. No, umpisahan ko magkontribida para din kay Direct Mike sa The Okay. Janitor sa Cinemalaya. Sabi ko nga sa mga interviews ko, one of my favorite roles kasi pwede ako maging maangas na ano. So parang dito rin, papakita ako ng 2 sides ng character na to eh. Excited nga ako. Excited ako bigyan ng buhay itong character. Sino-sino yung mga kasama mo dito? Si Piola Pascual, Christine Reyes, Sue Ramirez, Raisa Senon, Ruby Ruiz. Marami pa magagaling na artista. Kailan nyo sisimulan ng taping? Malapit na. For TP5 to. Yes. Itong month na to, magsa-start na yata kami.
Paano mo pinaghahandaan yung role na kontrabida? Watching different mga series na getting ideas. Ayoko masyadong magpag-isipan yung to the point na magiging mechanical ako. Nanonood lang ako ng mga iba't ibang mga film, series. May fino-focusan ko yung kontrabida. Pero ayoko maging masyadong mechanical. Pag malapit na, dyan na ako magdi-decide kung ano yung atake ko. Tapos yun, si-switch on ko na yung character na yun. Sana magawa ko. Kailangan ko mag-practice ulit ng Tagalog. Bakit? Malalim yung Tagalog dito. Share nga natin. Isang mungkahi lang lakambing. Ganon? Pakiwari ko, nangangailangan ng isang tapik ang pagani. Kwento mo nga, Derek, nung tayo na sa ABS-CBN nung unang pagkikita namin. Hindi serong taong to. Ang kwentuhan namin, sign language. Kalookan ko, kalukin. Naalala ko. Anyway, Derek, sinasabi mong kontrabida ka dito. Sagutin mo lang to. Okay lang, oo o hindi. Ano ang dating sa'yo na kontrabida ka ngayon sa mga tao, doon sa mga pangyayari, doon sa mga naglabasang issue? Sa pagwawalwal daw ni Derek Ramsey sa Japan, meron siyang babae. Meron. So ito po ang kabit ko. Paano ka muling nakabangon doon sa matinding Subok. pagsubok, sama ng loob, sa mga akusasyon sa'yo? Pero nasaktan ka. Talagang nasaktan ako. I was lost. During times like that, you can easily make wrong decisions. Ang oras na pinagdaanan ko during that time, talagang lubog ako noon. Nag-start yung problema, yung pagkakaroon ng misunderstanding between you and Ellen. Well, matagal na. Ano yung matagal na? Before that pa. May problema na. Gumawa ka ba ng hakbang para wag tuluyang masira yung pagmamahalan? Friend, mahal kita, pero What if intrigahin na naman kayo ni Alam mo naman. come on guys. Sige na. Aminin ko na. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.